Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na down with evidence. Naku po, okay na yata si Chris Aquino kasi nakipag beso-beso, eating-eating with Lisa Marcos. Akala natin si Chris Aquino kakamping o dilawan ayaw sa mga Marcos. Akala natin hindi sila friendship. Chris Aquino tumalon na. Iniwan na ang mga kakamping, kinain ang sinuka ng mga Marcos. Yun ang napansin ng maraming netizen ngayon. Na yung mga kakamping na di umano'y solid daw di umano, ay tila iniwan na ang kampo ng mga kakamping. What is the meaning of this? O ito kasi yung picture kabibig na pinag-uusapan ngayon sa social media. Itong lunchtime ba ito? I don't know kung ano ang ginawa ni Chris Aquino at Liza Marcos. O diba? Friendship. Pero kabibig, parang related yata si Liza Marcos at Chris Aquino. Oh, diba? Related pala sila. Tapos nung panahon ni VVM na kampanya, todo sira si Chris Aquino kay Marcos. Ano yun? Kadramahan lang. O, itong sabi ni Tio Moreno. Imagine kakamping ka in 2022, tapos galit na galit ka sa mga Marcos dahil #Marcos magnanakaw. Tapos puro pa kayo sigaw na #never again. Pero yung mga anak ni Cory Aquino, your bastion of democracy, pala ay BFF ng mga Marcoses. Yes, hindi lang DDS ang nabudol in 2022. Nabudol rin kayo mga kakampings. Huwag niyong sabihin compromise lang ito dahil para saan? Good governance? Ay, yan ang reaksyon ni Tio Moreno. Diba kabibig? Isipin mo talaga, parang okay na yata si Chris Aquino dito. Oh. Tapos mas blooming pa, mas fresh si Chris Aquino kumpara kay Liza Marcos. Si Chris Aquino ang nagkasakit pero parang si Liza Marcos ay hindi naka-move on. Diba? Blooming na blooming si Chris Aquino mga kabibig. Ano kaya ang reaction ng mga kakamping ngayon? Alam mo naman si Chris Aquino talaga itong solid na dilawan or what we call kakamping na talagang sasabihin natin galit sa mga Marcos. Diba kabibig? Ano kaya reaction ng mga kakamping ngayon? Baka, ay okay lang yan because alam naman natin, supportan natin si BBM. Mahirap kayo na isigaw, Marcos resign. Lalo na si Chris Aquino, maisisigaw kaya ni Chris Aquino, Marcos resign, nag-lunch time ba ito? Lunch date? Or ano ba ito? Lunch date or dinner date sila? I don't know kung hindi ko naman sila interesado. Pero hindi ka interesado kabibig, pero nilibak-lebak mo, interesado ako sa konsepto or sa story behind this na kung saan itong si Chris Aquino talagang pumunta pa talaga yan sa kampanya ni Lenny. At nagsalita pa talaga yan si Chris Aquino mga kabibig. Sabi ni Chris Aquino noon na anong sabi ni Chris Aquino na busit siya? I-share ko sa inyo ha. Anong sinabi ni Chris Aquino? Despite suffering, i-share ko sa inyo, baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko. Balikan natin kung gaano kagalit si Chris Aquino sa pamilyang Marcos nung panahon ng eleksyon. Baka nakalimutan na ng mga kakamping. Despite suffering from autoimmune disease, a visibly weak Chris Aquino, youngest sister of the late President Benigno Noynoy Aquino III, shows up to the campaign for Vice President Leni Robredo and Senator Kiko Pangilinan, slamming an unnamed person as buiset at walang utang na loob during the Pink Tandem Massive People's Rally in Tarlac. So sino bang sinasabi niyang walang utang na loob? Nakakabuwisit talaga yung mga walang utang na loob. Hindi nyo kami iniwan. Hindi nyo kami pinabayaan. Well, at least kayo, except for you know who. Pasensya na ha. Sorry, sinabi na ako na huwag makipag-away pero nabubuwisit po ako talaga. I'm sorry na hindi ako yung mabait na Aquino. Ako na ang galit sa pamilya na sabihin ng totoo dahil nakakabuwisit talaga yung mga walang utang na loob. Pero we don't know kung sino ang pinasabi ni Chris Aquino. May video ba yan kabibig? May video yan kabibig. I-share ko ang video ha. I-share ko ang video that time na pumunta si Chris Aquino. Well, ang mga tao doon that time ay naaawa kay Chris Aquino na kahit may sakit, pumunta talaga para kay Leni Robredo. Hanapin natin kabibig ha. Wait for a while.
Hanapin natin yung video ni Chris Aquino. Nandun pa si Angel Locsin yata. O, ito o. Alam naman natin na talagang itong si Chris Aquino, kakamping talaga to. Dilawan talaga to. Ito ha. Manood tayo, kabibig ha. Pero nandiyan para sa atin. Hindi yung tuwing kailangan lang nila tayo. Tama po ba? Ayan po. Sige, Ate Chris. Ewan ko sa'yo. Paano na sinabi mo? Okay, hindi. Ito lang masasabi ko po. Ako kasi, dahil nga paalis, sinabi ko gel favor, nakakahiya. Hindi talaga ako makakaikot. Please, pwede bang ikaw ang mag-represent sa akin? Hindi man pinag-isipan, sinabi niya, of course, ate, akong gagawa para sa'yo. Alam niyo po, the reason ang puso ko na kay VP Lenny, simpleng-simple. Kasi po, I will reveal a secret because alam niyo naman ako, madaldal. Nung namatay po si Noy, may sulat akong nabasa na in-address niya kay VP Lenny. Isang paragraph na parang sinasabi niya sa lahat na sa'yo ko nakikita, iisa, because English po yung sulat so tinatry kong maging mas madali maintindihan na sa'yo. In other words, sinabi ni Noy na sa'yo ko nakikita yung sincerity at yung ability na unahin ang mga tao bago sarili. Yun ha. Kita nyo na si Chris Aquino. Dumating sa kampanya ni Lenny. Pero ngayon, kumusta na si Chris Aquino? Nandun sa pabeso-beso. Ano ni F. Eliza Marcos, di ba? So ano ang inyong reaction hinggil dito mga kapibig? Ako naman, wala namang problema doon, di ba? Aquino and Marcos together. Queen of all media, Chris Aquino and First Lady Liza Marcos attended the birthday outreach of their common friend designer Michael Leva. In a post by Catherina U. Pimentel, wife of former Senator Aquino Coco Pimentel III, the sister of the late former President Benigno Aquino III, and the wife of President Bongbong Marcos, proved that there's no political color when it comes to helping each other. Diba? Sabi ni Richard Punos, share natin ang ang picture. Tapos sabihin natin ang mga komento ng mga netizen. Diba? Sabihin natin ang komento ng mga netizen ba? Baka sabihin nyo namang, ay, ano ba yan kabibig? Gawa ka lang. Hindi ako gumagawa ng issue. Ito yung mga komento ng ating mga netizen. Kung ano ang ilang reaction sa picture ni Chris Aquino. Diba? I-share ko sa inyo. O, eto. Kayo, ano ang inyong reaction dito? Hinggil dito? Ako, ang reaction ko, wow. The world is healing. Ano talaga? The world is healing talaga. Yung noon ay magkaaway, ngayon ay magkabati. Ganun talaga. The world is healing. Sabi ni Richard Poon, the elites knows how to collaborate together on the top of the mountains, while their avid followers at the bottom tear each other apart for having differing political beliefs. Which is true. Diba? It means tayo lang niluloko-loko nila. Kakamping versus DDS, kakamping combined with BBM loyalists, tapos inaaway ang mga DDS. Pero in fact, sa itaas, wala palang nangyaring awayan sa mga namumuno, sa mga kung sino-sino man to. Big, di ba? Ay, nako. Kaya ako, hindi tayo maniniwala sa mga kadramahan nila, di ba? Ito I think it was
not really about Ninoy Aquino. It was about Cuangco and Marcos. They are always tied to each other in some way, shape, and form. Their facial expression is all we need to see there for this one. No matter how you flip the story to match your agendas, lalabas pa rin naturally yung true feelings ng mga tao. In other words, sila din palang magkakakontsabahan. Tapos kaming mga nasa laylayan, pinagloloko nila. Sila mayayaman, collaborate together para mas lalong yumaman. Ganun lang talaga. Ito pa. They are connected by marriage. Lisa's mother, Milagros Mila Cacho, had a younger sister named Rosario Cacho who married Pedro Cuangco, the eldest brother of former President Corazon Aquino. So, they both shared common cousins but not directly related. Pero, they're not directly related but friendship. Diba? Pag hindi matalo kalaban, kailangan mag-vote in daw. That's how strong Duterte is. Lahat ng mga kalaban ng Duterte, they vote in. Akalain mo, ang Duterte lang pala ang magiging dahilan para magbati-bati sila. Yun ang komento ng mga nanim. Chris wearing yellow means she stands with her parents' memories. So, no, they are not in unity. It's stage photo op for Marcos only. Oh. Queen of all media times queen of all penguins. Uy, kagabi naman. Kain suka is the key. Kain suka, mahuli yata, kaplastikan and its finest. Araneta and Aquino, no political color. Honest observation, it is just me or FL is aging not so gracefully. Uy, grabe naman sila kung makaano ba. Pero mukhang fresh talaga si Chris Aquino. So nakita kong picture, fresh na fresh si Chris Aquino. Parang hindi nagkasakit. Parang she is really in good shape already. Politics, the world of plastic. Let's vote in para talunin ang mga Duterte. Yun mga kabibig. Yun ang mga komento ng ating mga nasusunod. Ikaw, ano ang komento mo dito mga kabibig? Ako naman kung ano yung buhay nila yun eh. Ganon talaga sila eh. Ganon ang ideya nila na mga elitista sila eh. Tayo lang ang mga nasa laylayan, tayo nag-away-away sa mga supporters, away-away tayo without knowing itong mga elitistang ito ay ano nang beso-beso, picture-picture, lunch date, okay na lahat. Di ba kabibig? So yan, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time.